Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is June 1, 2025 at pag-usapan natin itong ikinatutuwa di umano nila Senator Amy at Senator Marcoleta, ang pagkamatay o pagpatay sa impeachment trial involving VP Sara. So panoorin muna po natin ito. Naniniwala po ang mga kaalyadong Senator-elect ni Vice President Sara Duterte na matatalo ang kaso laban sa bise. Kinwestiyon naman ng Senate Minority Leader ang nausog na kalendaryo ng impeachment. Nakatutok si Mag Gonzalez. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang Senator Judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Humanda sila. Ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. So dito makikita natin mga clear, saan nga ba kumikiling si Senator Marcoleta? Mukhang hindi pa nga nahahayag ang anumang ebidensya pero nais niya nang patayin ang impeachment trial. Anyway, sinabi naman niya, Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. at ang sabi pa nga nila, kung ayaw nyo ng impeachment at gusto nyo manatili sa posisyon si Vice Presidente, iboto nyo ang Duterte. So isa yon sa kanilang mga dahilan kung ba't sila tumakbo. Iligtas si VP Sara. Okay, so pakinggan pa natin ulit. Ituloy natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. So, lumalabas ba rito na may prejudgment na sila? Well, anyway, sabi naman ng Pangulo, proseso. Kung sa tingin nila ay yan ang tamang proseso, edi so be it. Katulad ng sinabi natin, ano't ano man ang mangyari sa impeachment trial, ito ay kargo na ng mga senador. Dahil maliwanag naman na ang Pangulo, ang executive branch, ay walang anumang papel sa isang impeachment trial katulad nito. Ito naman ay piniliwanag din ni Senator Coco Pimentel dahil mismo ang presidente, pagpapatanggal sa kanya ay through impeachment din. Kaya wala pong maaaring pagdidikta na manggagaling sa Pangulo patungkol sa impeachment proceedings. So tuloy po natin ang video. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Pero maliwanag din naman na sinabi ni Senator Coco Pimentel na between impeachment and pagsasagawa ng batas, mas dapat inuuna ang impeachment proceedings. So, bakit kaya tuwan-tuwa si Senator Amy na nausog ang kalendaryo patungkol sa impeachment trial? Para sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pamumuna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero mga ka-clear, ang impeachment kasi is batay na rin sa konstitusyon. So kapag may question tungkol sa korupsyon o pag-violate ng konstitusyon ng isang nasa pwesto katulad ng Vice President or President, ito ay maaaring gawin through impeachment. So ang impeachment naman ay hindi naman pamumulitika.
So hindi ba mas maganda kung malalaman talaga nila ang buong ebidensya? Lalo't lalo na si VP Sara mismo ang nagsasabi na gusto niya ng bloodbath. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Gusto niya na maklear ang kanyang pangalan. So bakit kaya nila ito pinipigil? Bakit pinipigil ito ng ibang mga senador? Sa kabilang banda, bakit inuurong yung impeachment? O tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Diba, sa ganitong tinuran kasi ni Senator Amy, lumalabas talaga na wala silang pakialam sa merito ng kaso, wala silang pakialam sa anumang magiging ebidensya. Basta kung may bilang sila, sila yung masusunod. Kahit na ito ay maaaring may issue talaga tungkol sa korupsyon. Hindi ba talaga mas magandang madinig ito ng tao at sila ay magpasya na naaayon sa ebidensya, hindi dahil sa kinikilingan nila yung taong subject ng impeachment trial? Hindi ba dapat ang mga senador bilang magiging hukom ay dapat neutral at walang kikilingan? Dapat ayon lang sa ebidensya. So tignan pa rin natin, sabi nga ng Pangulo, proseso at due process ang dapat na masunod. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si Diba? Bakit kailangan sabihin na kahit ngayon, kahit hanggang Hulyo, talo na? Hindi pa nga nalalatag yung mga ebidensya. So ibig sabihin, kahit nga may ebidensya pa, kahit maliwanag man ang ebidensya, kung maipapakita ng prosecutor to, i-assume lang natin na kahit maliwanag ang ebidensya, hindi pa rin iyan pakikinggan ng mga senador na kumakampi sa Vice Presidente. Ganun ba yung ibig ipahiwatig ni Senator Amy Marcos? Going Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Jesus Escudero ang impeachment calendar. Noong February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP. Di ba dinibate natin dati yun na forthwith? Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya na ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. After pinangakuan niya ang taong bayan, nung nagpo-complain na bakit dinidribble niya ito, pinapatagal niyo, dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa konstitusyon. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Kahit they will say merong impeachment, and kung madi-delay na naman yung prosesos, it's not fair to the accused, it's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people. Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11, pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Si Pia Cayetano, member siya ngayon. Oo, kasi re-elect siya. Oo. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Oo. Hindi. June 13 tatapos yung term niya. Oh, June 13 ng alas 12 ng tanghali, ang daming bagong questions, Senator Ulises. Oo, ang daming questions nga. Oo, yun ang ano nun eh. Oo. Yun ang sitwasyon Kaya nun. justiciable hindi talaga. pwedeng sabihin na, hindi, ano yan eh. Incumbent yan eh. Oo. So dito rin mga kaklir, para nakikita mo kung saan gagawin si Senator Tito Soto. Although may mga, binanggit na natin ito, may mga former Supreme Court Justices na nagsasabi na ang Senado ay continuing body. So pwedeng tumawid ang impeachment trial from the 19th Congress to 20th Congress. Sige, tuloy natin. June 30, incumbent. Oh, okay. July 1, bagong Hintay Senator pa, ulit siya, bagong term ulit siya.
Pero convening July 28 pa. Ang continuing yung 12 2028 Hindi naman pwedeng impeach. At lumalabas na yung opinion ay pumapabor sa pagpatay ng impeachment proceedings. Okay mga ka-clear, tignan naman natin kung ano ba ang dahilan ni Senator Escudero kung bakit nga ba nadidelay. So ayan mga ka-clear, tignan na lang natin paano ba magtatrabaho ang mga senador, yung mga nakaupo na, at yung mauupo pa lang. Para kaya sila sa bayan? Para kaya sila sa mga Filipino? O para sa iisang tao? Ano ba yung pinoproteksyonan nila? Pinoproteksyonan ba nila yung interes ng taong bayan? O interes ng iisang tao? O pinoproteksyonan nila ang kanilang sariling interes? Dahil baka may mga kailangan silang gawin para maproteksyonan yung kanilang pagiging politiko. O meron ba silang kailangang proteksyonan para manatili sila sa kanilang pwesto? O magkaroon ng panibagong titulo? So basta po sa atin, tandaan natin yan, maliwanag ang sinabi ng Pangulo, siya ay para sa proseso. Hayaan nating tumakbo, umandar ang proseso ng naaayon sa batas. Walang kinakampihan dahil wala naman siyang kamay para gumulong ang impeachment trial. Ang lahat ng iyan ay nasa kamay na ng Senado. So hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, magtulugan ang inyong karapatan. Bye!